Hello uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa katatapos lang na quarterfinals ng Speed Chess sa pagitan nila world number 1 Magnus Carlsen at Arjun Erigaisi. Sino kaya ang nanalo sa kanilang pinaglaban ng 5+1, 3+1 at bullet 1+1? Sa end part po, papakita ko sa inyo ang kanilang naging score sa match na ito. At ang kanilang bungad ng opening ay Petrov defense. Pinagsimulan ay E4, E5, Knight F3, Knight F6, kinapture, mainline D6, Knight F3 at Knight takes E4, Queen E2. Ang bihira tong si Magnus. Ang bata yung ginawa, no? Usually, di ba D4 yan? Tapos D5, Bishop D3, Bishop E7, or Bishop D6 yan ang main line. Pero dito, pambihira itong Queen E2, ano? Tagal nang hindi ginagawa yung tirang yan, ha? Queen E7, G3. Ha? Ano? Bishop G2, Bishop G4, D3. Novelty kagad. So dito po, ang naitala pa ay Castle Kingside. Pero, nag-D3. Teka muna. Mukhang maganda ito. Knight D4. Brilliant move by Erigaisi. Nako, todas ka Magnus. Papaano ngayon yan? Parang ang hirap na nito Queen takes E4. Talaga? Grabe. Teka muna. Nalugaw ako bigla Wait lang mga kamatsas Queen takes E4 check. Paano kung ganyan ang gawin? D takes E4. And what if Knight takes C2? Saan pupunta ang king? Ilagay natin o pagpalagay natin, lagay natin dito. D2 para kahit papaano makaiwas na sa pin. Knight takes A1 and H3, papaalisin ng bishop. Grabe namang, ang layo naman pala ng calculation yan. Pero ang pinaka gustong mangyari ng puti dito, ang point dito is to play B3 and bishop B2, makuha yung knight. Para lumamang sa number of minor pieces kapalit sa tore. Pero slightly better pa rin ang black Pwede pala yun. Pwede. Pero balik tayo, no? Knight takes F3 ang ginawa dito. King F1. Grabe. Hindi ko kaya itong ganitong kalkulasyon, mga kamatsas. Maliban na lang na pag-aralan ko at preparation ko at home. Pwede. Hindi ko alam kung kinapa ni Magnus to o talagang alam niya kagad. Intimano Knight D4, tineret ang pawn. Knight A3 depensa and G6, C3 paalis, Knight C6, F4. Parang wala lang, parang umayos lang. Galing talaga. Parang wala lang nangyaring di ba? Parang everything is okay kagad Takes. Pero wala gaanong magarbong makikita na talagang kasi wala Totally equal position Check, exchange, D4, exchange, King F3. Pero teka muna. Magnusing ito pagdating sa endgame. Baka nakakalimutan ni Erigaisi. Takes. Ang nakikita ko dito na plano ni Magnus, okay, endgame na ito. Pero mas may posibilidad siyang makapag-produce ng pass pawn kasi 2 versus 1. Rook H8 para may mga kalikalikot. King G3 para di makapasok. King D7, Rook E1, C5, C4, A6 para magbi-B5, A4 para di maka-B5, King D6, A5 para itong isang pawn na yan ay makontrol ang 2 pawns. Nag-G5, yun lang. Gumanon lang si Erigaisi. Bakit kailangan mag-sacrifice? Dapat daw ang tira King D7. Tapos ang gagawin ng puti ay B4. Grabe, no? Nakakuha na naman ng magandang position si Magnus. Napakagaling kumuha ng positional advantage sa endgame, So, nag-G5 dito, nag-B4 pa rin. Hindi pinansin. Ayan, delikado pag kinapture kasi bishop takes B4 check. Pagka umalis ang king, may pasok May pasok kaya delikado Rook C8, bad move. Ayun, bumigay na. Wala nang time 5 seconds na lang dapat daw ang tira ay Bishop F6. Naku po, pang long game ang tira.
Unang-una, pag kinapture yan, naka-threat pa siya. Pang long game to, pang mabigatan, pang maraming oras para makita. O kaya nag-rook C8 dito, kinapture naman ni Magnus, mali din daw. Dapat ang tira ay F5. Yan na pala, oh. Sabay pasok dun, oh. O ngayon, pag nag-bishop E5 check dito, King F3 lang. Hindi pa rin makapture kasi kakapture rin, eh, oh. Bibigay ang bishop sa E5. Ay, malupites, malupites. Galing. Amazing, grabe. Nakakuha na naman ng kakaibang position sa endgame. Sabay kinapture lang, oh. So, ito na yung plano. Mag-rook E7, then unti-unting mai-progress yung pawn. Hanip na Magnus, ang galing. D3, rook E7, yun lang. Na-excite, napadali si Magnus. Dapat daw tira King F4. Yun lang, napakabigat din yan. Unang-una may check. Tapos dito, sabi ka, capturein yun. Pag kinapture to, may rook C1 check, King B3, then rook C7. Ayun, yan ang mga mabibigat na teknikan pero precise na play sa endgame, mga kamatyas. Natututo rin ako eh. Ang galing, ano? O, rook E7, nag-bishop F8, tineret, at nag-rook D7. Teka muna. Okay, tinignan ko lang yung time ng video natin. Nag-G6. Ayan, intending to play G7 at nag-bishop C5. So, bakit? Para makaiwas sa G7 kasi may G7, G8 tempo, no? Pero bad move, dapat daw ang tira. O yun lang, mali ang evaluation dito. Ito rin ang tira ng computer eh. Pero bakit niya binigyan ng bad move? So, ibig sabihin talagang losing na rin talaga. G7, ayun, napadali. Dapat daw King F4. Grabe, no? Gumanon lang. G7, nag-B5. Wala na. Talagang windang-windang na rin talaga si Erigaisi pala, no? Kasi naisip niya kakapturein yung B7, pero dapat daw ang tira ay rook G8. Tapos ang gagawin ay King H4. Yan ang mahirap makita. What if mag-Bishop D4? Bishop H6. Grabe talaga yung may isa pang paspon pag nawala yung G7, ano? At ang mabigat pa nito mga kamatsas ay yung pawn sa A5 talagang tagumpay na nakontrol yung 2 pawn sa queen side. Parang 1 pawn down talaga ang black. No? O balik tayo. Nag-B5. Ayun. So dito po mga kamatsas, pakiguess nyo ang huling bitaw. Pag tira ni Magnus noon, resign si Erigaisi. Ang bigat ng binitawang tira. Perfect move. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Rook C7. Ang ganda ng tira. O, kasi ito na idea eh. Bishop E3. Palili pa rin na yung bishop sa C5. Kukuhanin na yan. Hindi naman pwedeng capturein. May G8 queen. Check. Diba? What if mag-rook E8 para masabing kontrolado yung bishop E3? Ayun. Kung ako nga parang gusto kong ibigay na eh. Check. Sabay bishop E3, makuha ko lang to eh. Pero sa precise idea ng computer, King H4 lang. Ayun. Unti-unting gagapangin. Total, nakapin naman eh. Unti-unting gagapangin. Sugsuwang naman yung tore, di naman basta-basta maiwanan yung papromote na queen. So, possibility niyan, magbi-B4. Ayun. So, yung iwas ng king, not only by playing King H5, King G6, para maging closer sa pass pawn, but to play Bishop E3. Oo nga pala, pag kinapture yan, wala nang timing ng check. Eh, hindi naman pwedeng capturein, may iwanan yung pawn. Yun ang pinaka-excellent idea behind King H4. At ngayon, babagsak na talaga ng buong buo, solid ang bishop sa C5. Wow! Ganda ng endgame nila, no? From opening, weirdo, middle game, equal. Tapos unti-unting nagkaroon ng advantage si Magnus. Grabe, ang galing sa endgame. Mamaw sa endgame. Okay, ang naging score po nila ay 9-12. Panalo si Magnus at ito ang kanilang bracket. 9-12. So, ang makakalaban ni Magnus ay si Hansmoke Niemann. Ang ganda, kaabang-abang. At ang maglalaban pa, next match ay Hikaru Nakamura and Nepo. At kung sino mananalo ay waiting naman si Ferusha sa mananalo kina Naka and Nepo. Okay? At kailan ba ang schedule? May schedule na ba? Tingnan natin, silipin natin. May schedule na ba ng... wala pa eh, no?
Yung semifinals pala live na, over the board na gagawin sa Paris. Hindi na online na nakikita yung camera nila, yung front camera. So, September 6 po ang semifinal round live sa Paris. Sayang si sayang talaga itong si Wesley, no? Kung nanalo pala siya, mapapalipad siya ng Paris, oh, doon ang live. Over the board na, harapan na yon, hindi na online. Naku po, sayang talaga. Oo. Doon pala tatapusin ang lahat-lahat sa Paris. Galing, ano? Okay, mga kamatya, sana po na-update kayo, na-inform, at sana natuto kayo. At muli po, tutok lang kayo dito sa ating YouTube channel para sa mga kapanapanabik na mga sinusubaybayan nating malakasang tournaments. And please don't forget to subscribe our channel. Click nyo lang ang button and ganun din ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din po sa ating Facebook page Kamatyas. Araw-araw din tayong nag-upload doon. Mag-follow na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.